Ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalapastangan sa ating bansa. Kaugnay nito, may utos ang Pangulo sa PAGCOR at sa economic managers, lalo pat may mahigit 20,000 Pilipino manggagawa sa mga pogo ang maapektuhan sa utos na ito. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. May panawagan din ang Pangulo sa mga kawani ng gobyerno at gayon din sa mga mamamayan para magbantay para sa tuluyang pagsugpo ng problemang nilikha ng mga pogo. To solve all the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry, must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. Let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. Ang mga salitang yan ay sinabi ni John Stuart Mill, isang philosopher at naging Member of Parliament ng United Kingdom. Meanwhile, sobrang bulok ng sistema dito sa Pilipinas. Dito ka lang makakita ng bansa na pinapayagan ang mga Pilipino or mas lalo pang iniengganyo ang mga Pilipino na magsugal. Alam nyo ba sa ibang bansa? Example, sa Korea, pinagbabawalan ang mga Koreano na maglaro sa kasino. Ang mga pwede lamang pumunta sa kasino nila ay yung mga turista. Pero ang mga lokal, hindi pwede. Dahil alam mismo yan ng mga gobyerno na maaari itong makasira ng buhay ng isang mamamayan nila. Kaya hindi nyo ba napapansin, maraming mga turista ang pumupunta dito para lang magsugal. Dahil sa bansa nila, pinagbabawal yan. Kapag hindi ka turista, hindi ka pwedeng maglaro. Kapag lokal na mamamayan ka ng isang bansa, hindi ka pwedeng maglaro. Dito ka lang sa Pilipinas makakita na kahit 20 pesos, pwede mo nang isugal. Take note ha, mas pinadali pa, mas ginawa accessible. Bakit? Nilalagay ba naman sa Grab, nilalagay sa GCash, nilalagay sa mga application na madalas nating ginagamit sa pang-araw-araw. Kaya hindi nyo ba napapansin, maraming mga turista ang pumupunta dito para lang magsugal. Dahil sa bansa nila, pinagbabawal yan. Kapag hindi ka turista, hindi ka pwedeng maglaro. Kapag lokal na mamamayan ka ng isang bansa, hindi ka pwedeng maglaro. Dito ka lang sa Pilipinas makakita na kahit 20 pesos, pwede mo nang isugal. Take note ha, mas pinadali pa, mas ginawa accessible. Bakit? Nilalagay ba naman sa Grab, nilalagay sa GCash, nilalagay sa mga application na madalas nating ginagamit sa pang-araw-araw. Nilulubog tayo ng sarili nating gobyerno. Hindi na nga tayo tinutulungan para umasenso. Mas lalo pa tayong nilulugmok niyan kabulok dito sa Pilipinas.